Ano pong masasabi niyo sa pagse-celebrate ngayon ng mga tao, kumbaga paggunita ng mga nawalang mga mahal nila sa buhay and moving forward, siyempre minsan wala talaga tayong magawa tapos na nandiyan na yan. Pero what can we do doon sa mga buhay pa? Yun yung pinaka-importante, no? Mahalaga talaga na tayong mga Kristiyano, manindigan tayo sa kung anong totoo. Kasi simula nga nakilala natin ang Panginoon, talagang ipinaliwanag sa salita ng Diyos na kapag ang isang tao talaga namatay na, alam natin, mga mahal natin to sa buhay. Pero hindi kailangan na i-celebrate mo every time. Ayaw ng Panginoon na tayo'y nag-celebrate ng ganyang klaseng selebrasyon. Bakit kamo? Ito po ay nag-originate talaga sa pagano. Ito ay gawain talaga ng kadiliman. Minsan ang hirap tanggapin kasi naginisnan na nating tradisyon, yung kultura lalo sa atin. Pero dapat mabuksan talaga ang ating mga kaisipan sa katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kasi kasumpa-sumpa po ang pag-celebrate ka ng labag sa prinsipyo ng Diyos. So sa mga panahon na ngayon, marami talagang bulag sa katotohanan dahil sa tradisyon, sa kultura, at wala talaga silang salita ng Diyos. Pag namatay na ang isang tao, hindi na yan kahit kailanman babalik. Soul and spirit nga niya, bumalik na dun sa Creator. Hindi natin alam yung katayuan ng namatay kung siya ba talaga ay naniwala sa Panginoon, siya ba ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, inayos ba niya ang kanyang pamumuhay. Kasi yun ang mahalaga tayong buhay Ayusin natin ang pamumuhay natin. At the end of the time, haharap po kasi tayo sa judgment. Kung hindi natin inayos yon, unang-una hindi natin isinurrender ang buhay natin sa Panginoon. Hindi man lamang tayo nagbigay ng oras para sa Kanya, hindi man lamang tayo nagbigay ng oras sa Kanyang mga salita. Kung wala talaga tayo ng Word of God, it will perish. Yung mga buhay ang bigyan mo ng pansin. Mapapansin natin yung hypocrisy. Kapag buhay pa, hirap na kausapin, hirap na magbigay ng oras, hirap na magbigay ng tulong, hirap na magbigay ng flowers. Pero pagpatay na, maa-appreciate pa kaya yun nila? Siyempre hindi. Unang-una, hindi naman na nila yun alam. Hindi naman nila nararamdaman yun. Ang kailangan natin, tayong buhay, ipadama na natin yung ating care, ang ating pagmamahal, ibahagi natin yung ginawa ng Diyos sa buhay sa atin, yung kagandaang loob ng Panginoon, yung na-receive natin na tinatawag na transformation. Mahalaga yun na habang buhay pa tayo, gawin natin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-repent ka, surrender your life to me, believe and accept me, at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by through me. So ngayong buhay pa, yun na po ang gawin natin. Ngayon pa lang, umpisa na po natin mga kapatid. Ang totoong pagmamalasakit, totoong pagmamahal sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anakan, mga anak, pinsan, katrabaho, neighborhood, lalong-lalo na yung samahan ng mga mananampalataya. Give the best for God's glory.